Opisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada, tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada, tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain na magkaya, hangad para sa bayan. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Lahat makakakain dahil mababang presyo. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello mababang presyo. Si Kiko Pangilinan, nagawa na niya ito. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello, hello pagkain. Kiko sa Senado, iboto dapat natin. Presyo ng food, palang kilay na sosyal. Ang taas-taas, ang mahal-mahal. Ang alang tao, saan malalawigan, ano mapapalig, ano mapagsakan. Kaya nandyan si Kiko, pinababa niya ito. Nung service ng gobyerno, pinababa niya ang presyo ng bigas. Yan ang tunay na resibo, maraming iba dyan, parang rubber lastic. Ang galing bumuka, matinig ang bibig, ibalik na si Kiko, siya'y puro gawa. Di mo to maaaring ipagkaila. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello mababang presyo. Si Kiko Pangilinan, ang gagawa nito. Hello, check audio tayo. Hello, good morning. Good morning, good morning sa ating lahat. So, good morning sa mga katribo, mga ka-flyers na sumusubaybay ngayon sa ating live. Again, ngayon po ay araw ng Miyerkules, alas 8:30 po ang start ng ating live stream. Ano po, and then, makikita nyo naman sa ating thumbnail, yung ating pinaka-topic, ano po, nakapost na kagabi pa, na ang pag-uusapan natin ngayon ay about po sa buhay or biography ng ating number 1 senator on the list, ano po, si Francis Kiko Pangilinan. Ayan. Okay, so bago tayo magsimula, batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay dyan sa Silang, ano po, kung saan nandyan yung farm ni Senator Kiko Pangilinan. Ano po, so si Senator Kiko po ay taga Cavite din siyempre dahil meron siyang sariling hacienda or lupain dyan sa Silang kung saan niya pinag-aaralan yung karamihan about sa pagsasaka. Kaya nga naging ama siya nung Sagip Saka Act dahil nga dyan. Ano, so naranasan ni Kiko Pangilinan na bayuhin ng malalakas na bagyo yung kanyang farm, kaya alam niya kung ano ang dapat gawin sa ating mga magsasaka o ano ang hirap na nararamdaman ng mga magsasaka dyan sa Central Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Ano po, dahil meron din po siyang sariling taniman na napiperwisyo ng mga baha, bagyo, at kung anumang kalamidad. Ano po, so kaya kailangan natin si Senator Kiko na maibalik sa Senado. Ano po, so yan po yung pag-uusapan natin sa loob ng 30 minutes from 8:30 to 9 in the morning. So again, binabati natin yung lahat ng mga taga Cavite. Ayan, proud Caviteño pa rin po tayo para kay Senator Kiko. So everyday dito sa ating programa po ay may pag-uusapan tayo na isang tao, isang kandidato. Ano po, hihimayin natin yung mga background. Bakit kailangan sila yung ating iboto? Ano yung mga nagawa na nila para sa atin? Ano pa yung magagawa nila? At saka ano yung background nila? Bakit kailangan natin silang pagkatiwalaan na maupo dyan sa Senado? Palitan natin dyan yung mga buwaya. Mga linta, saka mga nagsisip-sip ng pera ng bayan. Walang ginawa sa Senado kundi magpatawa, umiyak. Hindi naman gumagawa ng batas. Ano po, inuubos yung pera natin. Palitan natin ang mga yan. Yung mga buwaya na puro kurakot dyan. Ano?
Tawa ka dyan. Okay. So, dyan din sa Bae, Laguna, ano po, so dyan sa mga taga Card MRI, hello, kumusta kayo dyan? Dyan sa mga taga San Pablo City, ano po, kung saan naroon yung head office ng Card MRI, so binabati natin kay lahat dyan. And lahat po ng mga katribo natin sa Card MRI, ano po, lahat ng mga members, clients ng Card, na sumusubaybay sa ating mga video sa playlist natin na The Micro Agenda. So thank you so much po doon sa mga nanonood ng Micro Agenda video natin. So marami pa tayong ipopost na video about sa microinsurance, microfinancing, kung paano nga ba gumagana ang isang insurance. Kasi nga, yung insurance, gaya ng produkto ng Card MRI na basic life insurance program nila at yung iba pang insurance, ano po, na napakamura lang. Maituturing natin yan isa sa mga tinatawag nating poverty alleviation program na dapat ay sinusuportahan ng ating mga lokal na mga opisyales, especially sa national syempre. Ano po, so sana po ay yung ating mga microinsurance programs na ibinibigay ng iba't ibang uri ng microinsurance, microfinancing strategies ng mga iba't ibang lending, microfinancing institutions, mga bangko, mga iba pang institusyon ano po na nangangalinga para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ano po. So again, doon sa mga member ng Card MRI, kumusta kayong lahat? Diyan sa mga taga Cavite, sa mga taga Rizal. So sa Rizal Bank, diyan sa Rizal, member diyan yung ating mother sa Card MRI Rizal Bank, dyan po sa Taytay, Rizal. And then of course, sa mga member ng Card Inc. So, narating din natin yung Card Inc. Cagayan de Oro City. Ano po dyan sa Misamis Oriental. Pero ang gustuhan ko talaga na Card MRI or yung NGO natin, na napuntahan, nung tayo pa isa sa mga staff nila, ay yung Card Inc. dyan sa Camiguin Island. Kung marating nyo mga kaibigan yung Camiguin Island, napakaganda niyan kasi meron siyang, anong tawag natin dyan, yung sandbars, yung puting buhangin sa gitna ng dagat. Pag makarating ka doon, napakaganda kasi puting-puti talaga yung buhangin. Ang sarap mahiga doon sa buhangin, tapos ang linaw ng dagat. Kaya lang, sa mga hindi nakakaalam, yung mga nag-aaral sa school, ng history or geography, ang Camiguin po ay isa sa mga isla ng Pilipinas na may pinakamaraming bulkan. So, kung hindi tayo nagkakamali, ang Camiguin ay mayroong almost 52 na bulkan or craters. Although, hindi naman sila masyado mga active. Kasi ang active volcano sa Camiguin ay yung Hibok-Hibok. Kung alam nyo yung Hibok-Hibok. So, narating din natin yung Hibok-Hibok. So, hello dyan sa mga taga Camiguin. And, baka naman, pastillas dyan, yung BJ Andep. Yung BJ Andep, yan ang pinaka-paborito kong pasalubong from Cagayan de Oro. So, kaya kung kayo po ay mapunta ng Cagayan de Oro, CDO, at saka Misamis Oriental, dyan sa Misamis Oriental. So, bago kayo umuwi, hanapin niyo po yung pastillas na ang tatak ay BJ Andep kasi napakasarap nito. Ang sarap-sarap niya talaga. Ayan. So, again, ang tatak niya po ay BJ Andep na pastilya. Subukan nyo. Alam ko meron yan sa mga mall dito sa Metro Manila na. So, hanapin nyo. Alam ko may online ordering na rin nata sila. The best talaga yan na BJ Andep pastillas. Yung para siyang tinapay na ang palaman niya ay mga yema. Basta kakaiba siya. Kakaibang pagkagawa. Basta sarap-sarap niya. So, hanapin nyo na lang yan. BJ Andep. Ano po? Okay. So, magpatuloy tayo. Okay, sa mga nagsusubaybay sa atin, maraming salamat sa inyo. Sa mga bumabalik sa ating mga video para, ayun nga, magkaroon ng karagdagang kaalaman. So, ang pinaka-objective natin ngayon sa ating mga daily live, is yung para kilalanin yung mga taong dapat na
binibigyan natin ng chance na umupo sa ating pamahalaan. Ano po? Kami naman ay nagbibigay lamang sa inyo ng choices. Hindi naman namin kayo pinipilit na sila talaga ang dapat nating iboto. Pero kung ako masusunod, dapat sila maibalik talaga natin. So number 1 nga sa ating listahan, balikan na natin. Walang iba po kundi si Kiko Pangilinan. So stay tuned lang kayo dyan. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain na magkaya, hangad para sa bayan. Pagkain Gusto ko siyang napapakinggan eh. bawat Pilipino, lahat Ito, i-play natin sandali. dahil mababang presyo. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, mababang presyo. Si Kiko Pangilinan, nagawa na niya ito. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, hello, pagkain. Kiko sa Senado, iboto dapat natin. Presyo ng food, palang kilay na sosyal. Ang taas-taas ng mahal-mahal. Ang alang tao, saan malalawigan, ano mapalig, ano mapagsakan. Kaya nandyan si Kiko, pinababa niya ito. Yung service ng gobyerno, pinababa niya ang presyo ng bigas. Yan ang tunay na resibo. Maraming iba dyan, parang rubber lastic. Ang galing bumuka, matinig ang bibig. Ibalik na si Kiko, siya ay puro gawa. Di mo to maaaring ipagkaila. Bye-bye, goodbye sa gutom. Hello, mababang presyo. Si Kiko Pangilinan, ang gagawa nito. Ayan, so kung mapapanood nyo ang jingle ni Kiko doon sa YouTube, ano po, so yan po yung jingle ni Senator Kiko Pangilinan. Ayan. So sino nga ba si Senator Kiko Pangilinan? Ano po, so si Senator Kiko Pangilinan, siya po ay ipinanganak noong August 24, 1963. Siya po ay isang abogado, politiko at saka farm owner, ano po, who served as a senator from 2001 to 2013 and from 2016 to 2022. He was the Senate Majority Leader from 2004 to 2008. Yan. Graduate po si Kiko sa University of the Philippines, College of Law, and Harvard Kennedy School. So si Kiko Pangilinan po ay unang nahalal as Quezon City Councilor, dyan sa Quezon City. Serving from 1988 to 1992. In between his stints in the Senate, he was the Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Nung ang Pangulo pa natin ay si President Benigno Aquino III. Ano po, so si former President Aquino. So siya yung ginawang assistant para sa food security. Kasi yung panahon ni Kiko bilang assistant food security, siya ang ang presyo po ng bilihin sa ating public market ay napakamura. Nagawa niya ng paraan na mapamura ito at mabigyan ng solusyon yung mga problema ng mga magsasaka natin. Ano po? So that was before 2014 to 2015. Halos isang taon lang pala yun. Pangilinan ran for Vice President of the Philippines in 2022 election under the Liberal Party. Running mate niya po si Vice President Leni Robredo bilang presidente. And however, they both lost the presidential bid to Sara Duterte and Bongbong Marcos. So yan si Sara Duterte sa kasi Bongbong, magkakampi yan, magkadikit. Kaya nagtataka tayo ngayon bakit sila magkaaway. Ano po? Tawa ka? Yan yung mga kunwari na unity. Pero hindi naman pala. So, hindi dapat na ang mga politiko nag-unite. Dapat ang nag-unity yung taong bayan. Ano po, sa kayong ating mga magagaling na politiko. Ano po. So, pagkatapos ng second Senate stint, Pangilinan began hosting the radio program Hello Pagkain on 1PH and Rekta, Agenda ng Masa on DZRH and DZRH News Television. So, yan po yung mga ginawa before ni Senator Kiko Pangilinan. So, bago ang mga yan, si Kiko po ay, ang mga naging, ang kanyang mga magulang, baka kilala nyo pa, balikan natin kasi makakatulong din ito para mas makilala nyo talaga kung sino si Kiko Pangilinan. So, ang kanyang tatay ay si Donato Tongol Pangilinan Jr. Isang engineer and entrepreneur sa Pampanga. Taga Pampanga pala ang papa niya. Ang kanyang ina naman ay wala iba kundi si Nanay Emma Monasterial Nepomuceno. Isa pong teacher sa Nueva Ecija at saka sa Marinduque. Ano po? Tapos meron silang 8 na mga kapatid. Ano po?
Si Pangilinan po ay nagtapos ng elementarya at sekundarya sa Lasal Green Hills noong 1997 at saka 1981 respectively. Ano po? Between school years, his father continuously assigned him and his siblings roles in their family business. May mga business talaga sila na pinagkakakitaan. Ano po? So wala yung mga hidden agenda or hidden money galing sa politika. Talagang noon pa man ay meron na silang negosyo. Ano po? Kung ano man meron sila ngayon. Ayan. So, for their Manila Pearl Furniture Factory. Meron silang Manila Pearl Furniture Factory. Furniture Factory. Okay. So, si Francis daw or si Kiko ay naging timekeeper nung bata pa. Tapos naging project coordinator sa edad na 19. He graduated with Bachelor of Arts in English, major in Comparative Literature, degree at the University of the Philippines, UP Diliman, and was a varsity athlete. Nag-athlete si Kiko. Varsity athlete for the UP men's volleyball team. Yan. As a freshman, law student, Pangilinan served as chairperson of the UP Diliman University Student Council in 1986. Siya po ay nagserbi bilang student regent of the UP Board of Regents in 1987. He was a member of Upsilon Sigma Phi while in attendance at the university, where he would subsequently obtain his Bachelor of Laws degree from the UP College of Law. So alongside his studies at the university, Pangilinan set up a fishbowl stand along Commonwealth. Nagtayo ng fishbowl stand sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, later naming it Eatables. Yun yung pangalan ng kanyang street fishbowl stand. Eatables. Upon expanding the business to 3 locations and 40 steel carts. Lumawak pala. Naging 40 na food carts yung kanyang fishbowl stand na Eatables. With him earning a partnership with Nestle to serve Nestea alongside fishballs. Okay, sinuportahan pala siya ng Nestle din. Taong 1997, lumipat si Pangilinan sa Boston, Massachusetts to pursue a Master of Public Administration degree at Harvard Kennedy School, where he graduated with a general average of A. Wow, A-15. Mataas yun. Okay, sa kanyang political career, balikan natin ang oras, ganap ng 8:49 ng umaga. So, bilang isang politiko, si Kiko po ay naging pinakabatang city councilor ng Quezon City noong taong 1988 from the 4th District. During his stint as councilor, he became the founding president of the National Movement of Young Legislators in 1992. He successfully ran in the congressional elections in Quezon City. After that, noong 2001, Pangilinan was elected to the Senate and was re-elected 6 years thereafter. In 2002, he and the National Youth Commission Chairman Bam Aquino established the 10 Accomplished Youth Organizations or TAYO Awards, which recognizes the contributions of youth organizations in public service and nation building. So yung mga dinidiscuss po natin ngayon is yung mga ginagawa ni Kiko noon pa man na ang laki ng impact. Hindi nyo man ito maintindihan, yung mga hindi nakakaunawa, or kaya hindi nakaka-relate. Ito po yung mga ginagawa ni Kiko in the background na napapakinabangan ng karamihan ng mga estudyante, ng mga negosyante, at ng mga sambayan ng Pilipino. So, hindi mo man ito alam, pero direkta ka po nito nakikinabang. Kaya, napakaganda po ang mga ito. He was first elected as Senate Majority Leader noong 2004. On July 23, 2007, si Kiko po ay naging majority leader following the assumption of Manuel Villar to the chamber
leadership of the 40th Congress. Noong 2008, Pangilinan created the Judicial, Executive, Legislative, Advisory, and Consultative Council, first proposed on the July 16 to 17, 2007 at the Manila Hotel. On extrajudicial killing and forced disappearances in the Philippines. So, ibig sabihin, noong 2007 pa lang, iniimbestigahan na pala itong extrajudicial killings and forced disappearances in the Philippines. Kasi, noong mga panahong yun, ang dami ng mga pinapatay. Pinapatay na hindi nalulutas, na parang nababaliwala, nakuklose yung kaso or hindi nakuklose yung kaso. May mga disappearances na mga nawawala na yung mga aktivista or mga dinudukot na mga estudyante, mga kabataan na nawawala na lang. May mga pinapatay. So mostly doon yan ay nagaganap sa Mindanao, yung mga killings, yung ibang disappearances naman dito sa Luzon, sa Visayas. So, iniimbestigahan na yan noon pa yung extrajudicial killing. Kaya hindi po isang maliit na issue ang EJK, especially nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte na madaming extrajudicial killing victims sa atin. So, hindi siya basta-basta. Si Kiko po nag-chaired sa Senate Committee on Agriculture noong 2010, during which he authored the Organic Agriculture Act of 2010, which aimed to further promote the development of organic agricultural practices and protect indigenous organic farmers in the country. Tingnan mo, nakafocus talaga si Kiko sa mga magsasaka. Talagang pinoprotektahan niya yung local farming. Kailangan natin ng isang Kiko Pangilinan sa Senado. During Aquino administration in May 2014, Pangilinan was appointed as the Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, a cabinet-level position which is under the office of the President of the Philippines by President Benigno Aquino III. So he pushed for the creation of the Coco Levy Trust Fund for coconut farmers in an attempt to rectify the ills created by the Coco Levy Fund scam involving former President Ferdinand Marcos and his cronies. So kung matatandaan po ninyo yung Coco Levy Fund, isa po ito sa paraan ng corruption na nangyari nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Yung matandang Marcos. So hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin yan na Coco Levy Fund na yan kung paano ma-distribute dun sa ating mga coconut farmers. In September 2015, Pangilinan announced his resignation from the post dahil nga tatakbo siya muli sa pagkasenador noong 2016. So nanalo naman siya noong 2016 Philippine Senate election, pang-walo siya sa overall ranking. So, noong October 2016, he was appointed interim Liberal Party President, succeeding former Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya. His appointment became permanent in August 2017. In May 2019, Pangilinan announced his resignation as Liberal Party President following the failure of Otso Diretso. Nag-resign kasi nga, di ba, nung panahon ni Duterte, talagang siniraan ng todo ng mga DDS yung mga Liberal Party senators natin. Ang dami nilang pinalabas ng mga spliced video para masiraan lang yung grupo ni Pangilinan. Kaya yung Otso Diretso nagkatotoo. So walang nanalo doon sa Otso. Sa walong senatorial. Isang napakalungkot na pangyayari pero tanggap naman natin lahat yun dahil nga sa napakalaki ng fake news industry ng panahon po ni President Duterte na sana naman wag na magpatuloy ngayong panahon ni President Marcos. Kasi isa din sa fake news noon, hindi lang yung mga Duterte loyalists, kundi pati yung mga Marcos loyalists din po ay maraming fake news na pinapalabas. Especially na kung matatandaan nyo, yung Taliano Gold, na hanggang sa ngayon, pinapaniwalaan pa rin ng karamihan na totoo daw yung Taliano Gold. So yung Taliano Gold po, magbago na tayo, yan po ay isang alamat lamang. Hindi po totoo ang Taliano Gold. Kaya kung naniniwala ka pa rin, nako, to 2025 na. Kung totoo yan, matagal na yung lumabas kahit isang bar. Si President Marcos na mismo nagsabi, sabi ni BBM, hindi totoo ang Taliano kasi maliit pa lang siya hanggang ngayon, wala pa siyang nakikitang kahit isang gold bar. Kaya wag daw kayo maniniwala. Totoo naman yun.
Okay, buti at nilinaw ni President yun na hindi totoo ang Taliano or Marcos Gold. Ano po? Okay, so originally a part of the majority, Pangilinan became part of the minority bloc in the Senate after the 2019 election, together with Senators Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Laila de Lima, Bam Aquino, and Antonio Trillanes. He principally authored the Sagip-Saka Act signed on April 17, 2019. So itong Sagip-Saka Act, ito po yung sinasabi natin na magbibigay kalutasan sa mga problema ng ating mga magsasaka. Kaya kung patuloy po nating susuportahan si Kiko Pangilinan na maibalik sa Senado, itong Sagip-Saka Act po ay mabibigyan niya pa ito ng karagdagang pwedeng amendments or dagdag na mga batas na magsusupport kung paano talaga siya i-implement. Kasi napakaganda ng adhikain ng Sagip-Saka Act. Kaya lang, hindi siya na-implement kasi nga, si Kiko ay galing sa minority, kalaban ng administration maybe. Kung titingnan mo lang, hindi naman tayo magkakalaban. Kaya lang, ganun yun parang yung ego nila natamaan. So, ayun, hindi nila ini-implement. Pero kung maibalik natin si Kiko, so, pwede magkaroon ito ng pangil na batas na ito, ng Sagip-Saka Act, para matulungan yung ating mga kababayan, especially yung mga mangingisda at saka magsasaka. So itong Sagip-Saka Act aims to boost income from both fisher folk and farmers through entrepreneurship by mandating government agencies to buy the products directly from them. So ibig sabihin, walang middle person, walang middleman. So eliminating all middlemen that raises food prices. Ibig sabihin, kikita ng malaki yung mga magsasaka, mabibili pa yung produkto ng mas mura kasi nga direkta ng bibilihin ng gobyerno. Ano po? Si Pangilinan din po ang principal author ng Republic Act 11478 which would increase the bed capacity of Bicol Medical Center from 500 beds to 1,000 beds. This also included upgrading its services facilities and professional health care services and authorizing the increase of its medical workforce complement. As a member of the minority, Pangilinan has been critical of the administration of President Rodrigo Duterte, including the war on drugs with its iron fist approach. Ayan, so kumukontra din si Pangilinan dun sa war on drugs. Na sinasabi nga natin na peke na war on drugs. Kasi ang pinapatay dun sa war on drugs, mga addict. Na kung tutuusin, dapat bigyan mo sila ng chance, pwede mo silang dakipin, i-rehab. Kasi yung mga addict na yan, hindi nila kasalanan talaga yung mga ginagawa nila. Hindi ko sinasabi wala silang kasalanan. Ang ibig kong sabihin, sino ba ang punot dulo ba't nagkaroon ng addict? Di ba yung mga drug lord? So dapat, kung totoo yung drug war, dapat drug lord ang pinapatay nila, hindi yung mga addict. Kasi ang isang inosenteng tao, pag pinatikim mo yan ng droga, pag natikman niya na yan, magiging dependent siya dun sa droga. Sa ayaw niya at sa gusto, hahanap-hanapin niya yun. So yun yung ginagawa ng mga drug lord na to. Pinapatikim yung mga inosente, pag nakatikim na, hanap-hanapin na nila. Magkakaroon na sila ng kliyente. So, ganyan yung mga approach dyan. Pero ang ginawa ni President Duterte, pinapatay nila mga adik. Dinadamay pa yung mga inosente. Tulad yung pinakabatang napatay ay isang 3 years old. So, kung ikaw yung magulang ng 3 years old na bata, papayag ka ba na walang hustisya? Kung ikaw yung magulang ni Kian de los Santos na napagkamalang adik na hindi naman adik, matinong bata, papayag ka ba na walang hustisya? Tapos sasabihin niyo, bring home Duterte, wala siyang kasalanan, the best president, pero ang daming corruption, ang daming napatay na inosente. Di ba? Mag-isip-isip tayo. So dapat tayo po ay nasa gitna. Hindi tayo against, hindi tayo pro, hindi din tayo against. Sa atin na nasa gitna dapat tayo. May kasalanan, palagutin. Kung walang kasalanan, edi okay. Dahil nga may kasalanan, panagutin. So yun yung dapat gawin. Okay, so tayo po ay almost 9 o'clock na, tapos ng ating 30 minutes. So, again, wag pong kakalimutan, yung ating ipinapangarap para sa lahat na magkaroon ulit tayo ng matitinong mga senador dyan sa Senado. So, number 1 nga po sa ating listahan po ay dapat po si Senator Kiko ay maibalik natin sa ating Senado para po magkaroon naman dyan ng totoong senador, hindi yung mga payaso. Diba? Puro kasi tayo puro tayo mga payaso diyan sa Senado, mga umiiyak, nagdadrama, natawa,
nagsusuklay ng bigote o kung ano-ano pa, hindi na nagtatrabaho, tapos naglilingkod sila sa ibang politiko lang, hindi naman totoong sa bayan. Kayo mga botante, mag-isip-isip kayo. Yung mga politiko na ang pinoprotektahan is kapwa nila politiko, wag nyo nang iboboto. Ang iboto natin, yung mga politiko na pinoprotektahan, yung maliliit na tao gaya na magsasaka, mangingisda, mga ordinaryong Pilipino. Gaya po ni Senator Kiko Pangilinan. Bisina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Bisina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Bisina Arangkada. Tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ay ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na!